Salamat sa Diyos. Salamat sa ikaw. Sa makausap ang Diyos, nagdudul kami kayo, nagpaubos kami. Ang giila, Ginoo, na kung wala ang presensya, dili na mo mahimo ang akong pagtuon sa inyong ulo, ang kadasi, kainit, kapong, at pinagdanan ikan kami ng So Lord, we continue to recognize your presence, Lord, as we humble ourselves, knowing, Father, that we cannot do anything without you, Lord. Pamirahin mo muna kami. So help us, Lord, help us. As we begin to hunger and reflect on your word, give us wisdom, give us fresh insights, and give us, Lord God, that understanding that we can be able to connect, Lord, the reality of your truth in our present reality. The connection with this, Lord. Salamat. Ang hindi ako kanimong tanan, hindi ako ibalik kanimong tanan. Salamat po doon. Gano'n sa mga Jesus. Okay. Last year, nag-start tayo sa discussion about, sa study ng the doctrine of the last days or eschatology. Muna ito diskutas last year. And atong isgutan ang mga pipila ka mga importanteng detalya. Kasi atong nasabtan na ang may tungod sa second coming ni Christ or the doctrine of the last days is a very huge topic. Lapad kaayo siya. Ug adun nay gitawag natong mga importanteng detalya kinahanglan talagpad tanan. So we did the introduction, history, ng maong topic. We discussed about the importance of the Jewish race and God's covenant with His people, beginning in the Abrahamic covenant, then down the line, atong isgutan katutanan. Then a very important segment atong isgutan po yung Matthew chapter 13, because that was the key to understand unfolding the timeline of the future. So, atong gingon na from the cross of Christ to the present time is part of the church age. Siguro, sa atong pagpadayon karon, gusto kong dadun ka mo sa timeline kaniyot. Kasi ang topic nato karunaan na sa rapture of the church. So, para lang ma-refresh yung memory nato, asa kadapit karon. So, let us discuss. But before that, gusto kong i-inculcate sa inyo muna na importante yung future. It has a direct bearing or connection with our present reality. Yes, importante isgutan nato yung present time. We will not survive, no? Without trying to see things, tanaw na ito mga in the present reality, kining sa atong present reality, ang connection ni ini sa umaabot. The Bible tells us in Matthew 13, remember? Now we are into this evil times. No? The last days is marked with terrible times. Sa ebuti gisgutan ng tukuno. And people will proceed from bad to worse. Mag-intensify ang tanang klaseng evil. We have personal evil, our selfishness, and fallen nature from Adam, makasasala kadaan. And tungod sa atong pagkamakasasala, naka-apekto kini sa uban. Makahimutang ka na din maayo. And that is personal evil. That's our reality. And only the Word of God, the Gospel, can change that. That is why we must be born again. And then there is as well the effect ng sin, yung curse. We have the natural evil, yung disaster. Yung tanang klaseng mga gitawag na itong umaabot ng mga plagues and trying to mga gitawag ng disasters and abnormalities. The world is dying, decaying, undergoing into a process of deterioration, of degeneration, ang kalimutan ka dun sa mga bagay. That is part of the consequence, the curse of sin. That is the natural evil. But aside from that, there's also a structural evil, the systemic evil. Ang tanang sort of corruptions
all sorts of immorality, tanong klaseng problema na makita nato unfolding in our own context ng present reality na mo ikagubutan ka sa social media, the issue of corruption, from top to the least, top to the bottom, talang tao guilty of that the same tendency. Yun ang present reality natin. But we cannot survive if our faith in Christ is only for this life, limited only in this life. Sabi nga ni Paul sa 1 Corinthians 15, if Christ did not raise from the dead, kung wala mapanaw si Kristo, ikan sa kamatayon, and if my hope is only in this present life, if our hope is only in this present life, and then we are the most pitiful people of all, kita na ang pinakamakalimutan sa kanang tao. That is why the future provides us hope. As Paul said, that is our glorious hope while in the present time, though we see the first fruit of the Spirit, we're growing nagbangutan ta, even the world, ang kalibutan, gabangutan. Even we Christians, believers, children of God, gabangutan ta. We are also growing. No? Waiting, when will be the time that we will be restored and totally set free from the bondage of sin and decay. Kami sa ato makalagawas. And the Bible said, one day, and that is our glorious hope. We hope. And we put our faith on that promise of God. One day, we will be delivered. That is why all the happenings today should be put that in the context of the future promise of our hope in Christ, our eternal destiny in Christ. Dito na ito ibutan. Naa siya direct bearing or connection with eschatology. Hindi ko sinasabi na pag-usapan na natin yung future and we close our eyes sa present reality. No. That's the reason why we can interpret our present reality because we know that God put a framework of everything in our future that is definite and final. Humana, gitrabaho na sa Ginoo ang atong ugma. Dili na kinahanglan mabunaw na kasi may tabo. The Bible is already complete and we have the book and the book of Revelation. From cover to cover, the entire counsel of the Scriptures is already completed. Naano sa ating pamilya. Sabi ko nga, the future is already done. It's already completed. The story of the future is already completed. What we need to do is simply to continue to learn, to study the Word of God, so that it will help us to grow in our faith and confidence. Palahin kami as Pinoy. So part sa ating disbutan kami is about the rapture. Let's proceed now. The rapture of the church. The church, the body of Christ, will be removed from earth by resurrection. Ito yung mga event na yan. Tingnan niyo yung mga notes niyo. Sinabi ko, the events during the rapture. And part of that is the resurrection. So, come on. Kasi may tabo during the rapture. So, during the rapture, mao ka na, no? There will be a resurrection. Okay, next slide. Tingnan natin, tanawa ang timeline natin. The present age, we are part of the story of the church. Pamatanong ko. Asa na ito dapat i-connect ang church naman? Ano ang last na portion ng story ng first century church? Saan natapos ang story ng first century, the first 100 years? Saan natapos ang story nila? And then, we are the continuation. Saan? Sa book of Acts. The book of Acts is until 28. Hindi na tapos si Pablo. Saan yung background ng book of Acts? Ano yung sinasabi kong
The book of Revelation. Yung first three chapters, especially chapters 2 and 3, sino pinag-uusapan doon? The seven churches. Ito yung seven churches na exist na pinastor ni John the Beloved at the close of the century. No? Yung patapos na yung panahon nila. There were seven churches, no? Actually, represent yung mga churches niyo sa dinadaan ng reality ng churches, ng mga churches ng body in Christ. And so we are the continuation. So beginning at the cross of Christ until today, that is the present age. Nandyan tayo ngayon. Oo. And our time, our year is 2025. From the cross to the present time. 2025, Anno Domini, in the year of the Lord. What should be the next major event to culminate or to complete the present age or the church age? To be more specific, the church age. Kasi ang present age will exceed until asa? Ang present age, magtatanong siya dahil yung mga Jew. Remember, kailan ang deliverance ng mga Jew? Kailan? Sa tribulation. So present age will continue until the tribulation, before the second coming. Ayun yun. Ang church age, mag-culminate siya, although part siya ng present age. Okay? Tanaw mo sa ako. Ang present age is between the first and the second coming. The first advent and the second advent. That's the period. Ang church is part of the present age. Pero mag-culminate siya at the rapture. Kaya yung tinatawag natin the church age. So kaya, kung tagaan natin yung timeline ng church age, from the cross to the rapture, yan ang church age. Malinaw? Ang panahon ng iglesia, mula sa pagpalansan ni Kristo sa krus hangtod sa pagsaklit, yan ang panahon ng iglesia, the church age. But the present age is this: from the cross, from the first coming of Christ to the second coming. So ang church, the church age is part of the present age. Kaya lang yung timeline ng church at saka ng mga Jew, hindi pareho. Naintindihan nyo? Yung mga Jew, yung deliverance nila pagdating pa ng tribulation. Ang church dito sa gitawag ng rapture. Okay, madaya ka. The resurrection. Ayan. Tingnan natin yung resurrection. Sa 1 Corinthians 15:35 to 49, ito yung the longest explanation of the nature of the resurrection body. Kung gagawa tayo ng exposition or study about the resurrection body o yung lawas na nabanhaw, ang pinakamataas na discussion about that topic is the 1 Corinthians chapter 15. Binitalya ni Pablo yun. So, pero very specific siya. This is about the resurrection body for believers sa mga magtutuunin. So, Paul responded to inquiries, ito ba siya sa mga pangutana, the questions about how the dead are raised. Saan pamaagi mabanhaw ang mga patay? Gitubag ni Pablo na. What sort of body, saan klaseng lawas do they come with? Saan klaseng lawas ilang madawat during the resurrection? So Paul went on to compare the exalted bodies we would obtain in the coming age and with the imperfect mortal bodies we presently possess. Buti pa sabot, paghimo si Pablo o comparison
gikan sa lawas nga nabanhaw diha sa Ginoo ug sa atong natural nga mga lawas, no? Karon. Amen. Mao kana. So karon nasitid na kita sa topic ng rapture, di ba? Sure na kayo, di ba? Ang uban din, kinsa din last time na ang last na disgutan ako rapture, nakabatong mong notes. See your reference. Kinsa din ang wala nakadungog ng rapture last time. So, hindi kompleto yung notes. Okay. Sige lang, balikan lang natin yan mamaya. Okay. So, din ipakita yung resurrection. Gumawa si Paul ng comparison. I think, in the Christian in the Christian community among evangelicals, there's no so much discussion about the topic of resurrection or some differences. Tanang ga-agree na nagpagkabanho. Okay? The only difference is yung timeline kanus ma-rapture, kanus sa gawon. Okay? Remember ang definition natin sa rapture? Actually, rapture, kasi hindi ko naman makita yung word na rapture sa English term. Ang word na gigamit sa English is caught up. Pagasakmiton. Rapture is a Latin term. Pero the original language dito sa Greek is harpazo. Okay? Harpazo, ibig sabihin nun, pagasakmiton, and there is force. Yung pagsakmit, ay force sa'yo. You will be translated or rapture. May mo na itong caught up. Pagkasakmiton ka sa presensya sa Ginoo. And gumawa ko ng strong emphasis mga gitawag na to different issues ana. Kaya masyadong confusing sa ubang group. Mao na ang ubang mga Kristohanon, dili kaya confused ka, mula dili kaya na ay tawag itong argument. No? Tungod lang dito sa word, mga term na gigamit dito. So kung na-review ninyo inyong mga notes, dili na masyadong issue sa inyo. Dili mo maglipog ano yung epiphany, ano yung parousia, ano yung appearing or revelation, something like that. O apocalypsis. I-discuss na nato, i-differentiate na po yung general term o technical term. To summarize, pag may second coming ni Christ, dapat pag may generally, apil na mga detalye nito. Pero pag i-qualify ang definition niya, pag magamit ka na ng text to limit the term, isgutan mo, ano yung meaning ng second coming? Yung mga o si Kristo di sa luta. Yes. That is the tawag na Revelation chapter 19. That is Matthew chapter 25. That is the literal coming of Christ together with the church from heaven going to earth. And He will reign for 1,000 years. Yun to narrow down the definition. Pero pag may generally the coming of Christ, the building time, that would include rapture. Amen? Kaya nagtawag na itong two phases yung coming ni Christ. Yung second coming na two phases. Yung phase 1, yun ang rapture. Ang tawag natin dyan, the rapture. Yung second phase, the revelation. Para hindi kayo confusing, the revelation. Yun ang term ng apocalypse, to reveal. So balikan lang natin mga term sa inyo para lang magpadayon ka sa ating notes. Naiinom na sa movie namin mga pagkain. Okay, let's proceed. In the Old Testament contains passages suggesting believers are caught up to meet the Lord, similar to the New Testament rapture, and passages like Daniel chapter 12 verse 2, Isaiah 27 verse 13, Elijah ascends and Enoch's story, makita natin. Now, ang story ng rapture, hindi siya direct nakitudlo. Remember, everything about the church is a mystery. He did not mention from the Old Testament. Everything about Christ is a mystery. The church is a mystery itself. So, ang pag-isgot o programa sa inyo, may tungkol sa pagsaklaw, wala is sa Old Testament. But you can
kasi some what? Types. Foreshadowing the reality. Like for instance, Enoch walked with God. At after more than 300 years, no, in his life, was taken by God. Matakabalo asa si Enoch. And we just simply surmise na si Enoch asa karon na asa? Wala siya pupunta pa ng India para mag-Buddhist o pumasok sa sect ng mga sadhu or mag-yoga. Oo. Nasaan karon si Enoch? After he walked with God for more than 300 years, he was taken by the Lord. Another story kay Elijah. Diba sabi ni Elijah, sabi ni Elisha, Elijah, Master, give me the double portion of your spirit. May cultural meaning. Ibig sabihin lang, make me your successor. Ibig sabihin lang, give me the double power of anointing. Medyo na, sa iyo na interpretation of exegesis. Ibig sabihin lang nun, give me the lion's share sa inheritance ko yan. The double portion of the inheritance. Make me your direct successor. That's the point. Hindi mo ako yung successor. And then, nakita ni Elisha na si Elijah was taken from his presence. Sinundo siya ng chariots of fire. Can you imagine na? Na-open yung naked eyes niya. Nakita siya ng chariots of fire from heaven. Tapos sinakay si Elijah. And he was being transported to heaven. That's a type of being raptured. So another example sa New Testament, si Philip in one occasion, naalala nyo? After yung eunuch, Ethiopian eunuch, di ba? Advisor of a queen, after isira niya ng gospel, yung eunuch decided na magpabaptize. So yan, dinala na may river dito. After baptizing, pagkawas nila, sa tubig ko, suddenly, nag-disappeared the mercy, and the Lord brought him to another place. I think in Caesarea, maybe research there, and he continued preaching the gospel. And later, dito siya nagpuyo, nagkaroon siya ng mga daughters. Remember the children of Philip, mga prophets. Pero kung ato isutan din hindi pinag-aaralan, hindi ito ordinary yun na. Talagang literally, kalit-kalit lang na. Hindi sabi ko, kuhaan siya dito, idala siya sa lahat lugar. Parang, anong tawag na? Sa termo iba? Ha? Anong tawag na? Nag-teleport siya. Parang may portal dito, kalit-kalit. Usot siya dito sa bigas. Yan ang original na Bible. Sa Bible. Ano sa diba? Hindi na sa napunta ka sa Marvel. Okay. Ito hindi punta na ako ng Marvel doon. Yung mga superheroes. Kaya na original nun. No? Nakaroon, kung titingnan ninyo, that's another time. Na talagang kaya pa lang gawin ng Diyos yung natin sa impossibility. So, ito yung rapture. So, siguro marami na kayo iniisip. Bakit kayo i-rapture? Anong purpose ng rapture? Diba? So, atong kitanawan doon ka na kini exclusive only for born-again Christians. Okay? Ang unang Bible sa 1 Corinthians 15 and 1 Thessalonians itawag na itong 4, beginning verse 13 and following sa verse 17, na tanang mga magtotoo pag sa karon, wala'y nagiging. Kaya pag nakita mo sa higala na nabili, na pastor pa yung nabili, tungkol na sa konsekalay-lain ang view nila kay, di ba naalala niyo dito ino na ako nga, na iba nagtuo nga ang rapture may tabo before tribulation? Kasi ang church is the mystery and the Holy Spirit. And they need to be taken, the church should be taken. Why? So that the Antichrist shall start in his work. And
And during tribulation period, madugo yun. So, kailangan iligtas ng Panginoon yung kanyang mga tao. We are not destined to suffer, sabi ko ang 1 Thessalonians chapter 5. We are not destined to be condemned. We are not destined to suffer the wrath of God. So, wala tabi. Iandang parang argument of tribulation. In fact, the word tribulation, kung gamitin natin yung term, yung general term, kung diyan na ito, kung tribulation na, di ba? Mahalang bukas. Tribulation. Ang karne sa merkado, mas mahal. Barato pa ang piyoko sa akin. Tribulation na diyan na, pero that is the natural, yung itawag natin tribulation. Pag may tribulation with adjective, the great tribulation, or the tribulation of 7 years, and the great tribulation, ay yung isbutan natin din yung about the future. Ang kalistanan yung may tabo, wala pa, sukat-sukat na sinabi sa kalibutan, sukat na himulso ang kalibutan. Everything that can be shaken will be shaken. Lahat ito ulubog sa ito. Diba? Naibili ba Pilipinas nasa ring of fire niya hantag mga underwater good ng mga mountain canyons, mga volcans. Pagkirap yan. Hindi mo na, di bukalibutan. Ulubog sa Ginoo. Yung mga elements and luminaries from heaven will be shaken. Sabi ni Peter, will melt. So, makita na ito. They were trying to spiritualize. Siguro. Ano lang, symbolic lang. Yung disaster ka no? Will not match. No? Dili po hindi ikatandi ko. No? Ang abot. Worse is yet to come. Yun ang beauty ng rapture. Kasi, kuhaon ka daan sa inyo. Make sure born again ka. Kasi ang maiiwan sa rapture, hindi born again. Intindihan mo? Regardless of your spirituality and maturity in Christ, even if you are babes new, convert ka lang sa Ginoo. As long as your experience is genuine, authentic, Kristohanin ka, na kay personal, living, intimate relationship with Jesus, you are truly born again, to experience the change of heart, na kay bago kasi kasi sa Ginoo. Entitled ka to that promise. Kauban mo ka. You will be, kasi hindi na kami, ang rapture is not based on merits or any good works o panikamo. Not based sa inyo mga kainuhan tibungan. You sound more spiritual than the rest. Hindi mo pamati, you are entitled and good. Dapat ikaw will mag-una. No. Because simply, you are a child of God. You are forgiven. Somehow you became the object of God's love and affection. God chose you because of His love. Period. And therefore, you are entitled to be delivered from the coming wrath of God. You will be raptured. You will be reunited with Christ. Makauban mo. So, karato'y padayon. So, the Old Testament knowledge is two times. Next slide. So, the rapture involves a remarkable physical transformation of believers. Kasi resurrection yun. So, naitawag na itong physical change of believers. Believers' bodies. Including those who are alive and those who have died. They are reunited with their bodies, which had been raised and changed or transformed into perfect, glorious bodies. But try to imagine that, no? Ang uban sa mga nangamatay, i-cremate na, na-dissolve na sila totally. Wala na. Unya at the moment of resurrection, what happened? By the trumpet call of God, the dead will be awakened. Imagine mo yung dust nilo, buo nilo. Pwede imagine that.
glorified body. Sige na. Ano sa interpret mo? Tanaw na to sa mga nagsulod sa inyong bago na i-discuss mo siya. Joey, para mo, ano ang glorified body? Mahimaya ang lawas. Ano siya nagsulod sa inyong mga kung? Lawas na Dili naman yun. Wala na isa. Sakit. Wala na eh. Hindi na gawas na dili na malunod. May high blood. May namahatlog. Langit nun na. So this glorified body, perfect body, dili na madunod, immortal, di madunod, langit nun din. This is a heavenly body. Isa pa, gawas na dili na madunod, langit nun sa pa. Yes, ma'am. Lusog-lusog. Murag invisible nila. Murag invisible man din. Invisible, di makita siya na siya. Flesh and blood. Ano lang believers, mga kita ang Lusog-lusog lang siya. Di na mo bating sakit. In other words, perfect good siya. Penetrate siya sa usaman. Walls. Sa wall. Despite how thick is that wall, sa kabaga ng wall, kaya niya kung pinipintihan. Kasi, hindi naman siya kanagitawag na bound by time and space and matter. So, yung body niya is what? Is eternal and immortal. Oo. Pero na siya flesh and blood, ha? But that is heavenly. That is part of the mystery sa pero hindi yung lawas magikan lang sa langit, ha? Kaya hindi tawag sa resurrection. Bakit resurrection? Tawag. Kasi yung dati mo, lawas will transform, will be changed. Yung lawas mag-change ko siya. Oo. Masa pa? Hindi ko no? Ha? Hindi rin ako po yung kapoy yung pinagpupoy ko rin tayo na roon. Ang routine lang daan yun. Mata sa tagma. Hindi na magdali-dali sa oras. Oo. Kapoy niya ko. Kaya sa isinta ko, sige na pangampas sa imong tuhod. Mga matanoon na litaan na. Sakit na, arthritis na. Matanoon na tanas. Oh. Ano daw? Matalo na Inata, ta. o hindi katiguangan. Pag nabanaw ka, anong standard na ito? Anong standard na parang kung edad-isgutan na ito? Of course, wala na edad-isgutan niya. But ano kasing now meron? Yung mga nasa 40s, 30s, o mga 50s, o di ba? At the resurrection mo, pag resurrection mo, murag lulo ka gyapon. Imagine that na wala tayo go, Bata? Oh. Okay. Pag may mong at the prime of your life, pag may at the prime of your life, ilan edad sa lalaki? 40. Life begins at 40. Pero siguro, mas buwatan, mas patahan mo na pag-40 mo na. Nasa puna, kung sa nilo na siya, sa alas 12 na. No? Kaya mag-alauna na, alas 2, alas 3, wala na mo, south na. Oo, so, ha? Pension ko. Nagkagaya mo yan. Try to imagine sa resurrection, di ka na palimig ng mga dagway ka. Guwapa na sa tanan. Pagtungtong ka mo yung square piece ko eh. Mabukad naman yung mga kabuting cobra. May aside, to be honest, pagtungtong ko ng 40, di ba? Dati mag-unalis ka. Lagi mo kung skin connection lang eh. O di ba? Kasi pagpagutan pag nanongan. Mga chinchancho. So, pag-uli-uli ka na. Di ba? Dahil yun yung mga 20s na. Mga middle 20s. Skin, it's pagiging small na ka. Talagang very fine. Pero tanaw, pagtungtungan mo na mga late 50s. Ang foundation, utak na rin yung yun, no? Nakita nyo? Yung mga pores dito sa skin mo, lahi
reality, spiritual reality. So, palayan natin discussion ito. Next. In 1 Corinthians 15:20, Christ's resurrection as the first fruits is preliminary installment of the future resurrection, ensuring our own resurrection. So, gagamit tayo of botanical term. Ibig sabihin, sa ilang time, pag ang manaang, let's say for example, yung olive tree, sample lang. Isa sa mga inahanan na abot tayo tayong timbunga na niya, na ay tawag na itong unang bunga. Yung unang bunga, mao'y guarantee na susunod, muabot na yung mga daghang bunga. So, gigamit siyang term o bitawag na itong analogy sa resurrection, gigamit siya ni Paul. Sabi niya, Jesus is the first fruit. Siya ang unang nabanhaw. Siya ang garantiya na magpalig-ungod, no? That is a preliminary installment of the future resurrection. Wala o gigarantiyahan na ni Jesus good na. Siya ang pagkabanhaw, therefore, mabanhaw po ta kay si Jesus na banhaw. Nakuha niyo point? Ganun yun. Diba? Na siya, yung resurrection ni Christ is the guarantee that one day we will be resurrected. One day we will transform and change into glory. Mabanhaw buta mo sa buta. Everyone who is in Christ will be resurrected. Christ's resurrection has granted us the blessing of a glorious body and eternal life. Next slide. Romans 8:23, not only this, dili lang gud na ang kalibutan gud ang nagbangutan. Not only this, the world growing, but we, believers, ourselves also have the first fruit of the Spirit. We receive the first fruit. Nagkigamit ako na siya example, yung first fruit of the Spirit. Kasi ang Holy Spirit, siya, gibutan sa ato, isip garantiya nga siya maoy ilhanan ng wasunta. So the Holy Spirit, the first fruit of the Holy Spirit, gihatag siya sa ato. The first fruit of the Spirit grown. But we ourselves also who have the first fruit of the Spirit grow inwardly as we eagerly await our adoption, the redemption of our bodies. Hindi ko sabot, luwason ko ako mga lawas, hindi lang kalag o espiritu ang luwason sa ako. Akong lawas. Resurrection is good na din. Samtang kita nagpaabot tayo sa sabupon kita, naluwason ang atong mga lawas. Our adoptions, the redemption of our bodies. Now, karon, kung atong tanawon din ang kitang tanan as Christians, di mo diya, gabangutan ka. Hindi na the word gabangutan ka, another term na. Gagawin ka sa sunod. Kaya akong bana, gagawin ka, tapos ako tumawang maraming panglagbago. Pagbalik ni Jesus. Tapos ako tumawang hindi mo kita tayo gagawin. Amen? Gagawin, tapos
nag-ubuhay ka daily. Diba? Kamusta ako mga kawas mo, nagsaad ako, di na ko, muhimog sa akin. Kapalik-balik, magyakon ko. Nagsumin ako, Lord, pero di na ba kaya ang human nature mo pagtuka upang may mag 1 week, 1 month? Diba? Ano ba determine spiritual ka tayo for 1 month? Grabe, mortify pa for 1 month. Di pagkataon-taon na, balik na sa dito. No? Tuloy-tuloy na ba na dito? No? Na-struggle na ito everyday. Kitang-ubor ka. Hindi mo kumanan, sabi ko, diha, makalang bisan siya daw, sa Romans chapter 7. Struggle ko. Yun ang sign na Christian ka. Kasi natay conviction mo sunod sa Ginoo mo. Bisan usahay, issue. Yung natay desire, dapat na natay desire, natay pamanboy, natay conviction, natay kahadlok. Ang lisod kung wala kay conviction.
So na nag-grow with ka. Kamusta ba may Lord ba? Labi na nang wala nag-grow mo yung presence ko sa ato. Kamusta ang malibog yung presence ka sa ato? Kamusta? At the time of the redemption of our bodies, we are now absolutely saved, spirit, soul, and body. That is the final and absolute salvation. Kasi the presence of sin now is being removed. Sa karon wala pa na ako. Muna akong hope ng resurrection. Diba? Kasi pagkapunta yung resurrection, wala na itong struggle na. Di na ko. Mantay mo dyan kung nasira ko dyan. Hindi na niyo? Okay, padayon tayo ito. For Christians, the resurrection is important because it guarantees their triumph or victory over sin. Para ka na po, hindi na uta. Pagkatanong mo. Ang resurrection, muna ilanan na hindi na uta sa sara. Yun ang meaning ni Christ, ang ibig sabihin ni Christ na katuloy tuon na po, hindi na sila mamatay. Hindi sabihin hindi ka will experience of physical death, but you will experience resurrection. Ano lang yung layer sa death? Ano yung unang klaseng death? Physical, spiritual. You are being separated from God with your fellowship, relationship. At all. Yun ang meaning ng death is separation. Second level in death. Physical. Your spirit and soul will be separated from your body. Kaya pag wala na yung immaterial part sa ibuman, that's dead ka. May doktor, he will declare you are clinically dead sa hospital. Wala na dipitit ang imong asin na response. Pero naman ikatulong ang klase na dead. Ibig sabihin nun, you will be forever separated from God. Asa ka pa yung gana? Ha? Oo, sabag bisa na ang Diyos is omnipresent, naa siya pinudipat sa hell, hindi mo mag-feel yung presence niya. Wala ko nagkaroon ng mga unbelievers. Nag-uagi kang problema. Nag-uagi, bisa kita mga Christians, diba, lagi mo tayo mga problema, gawad lang. Nawa ang Diyos. Ang natin mas natin, hindi ka makita, sabay mo na po. Ganon, diba? Hindi ka mag-feel, no? Hindi ka mag-feel o makita yun sa mga kalisod. Pero na ang Diyos. Pero actually, hindi mo demonstrate sa power niya. Luwasunay ka niya. Nagbuunay ka niya. Pero sa hindi mo ma-feel ang libro mo. Although God is omnipresent. Is forever and ever present, 100%. Sabi sa asang lugar. Ganun. Nakaroon din, pakita sa ato, ano na to, ang paggawa na, is trial. Madaugon ka. Pero may hope na to. Makutanong mo. Madala ba niyo mo yung kwarta? Oo, madala. Diba, naimagili ka na kining akong inheritance sa mga anak na ko. Pag ilang ninyong to sa inyong apo, pero hindi na ako ipainirit ninyo. Hindi ka nga batasan, di ba? Paano kung nahutang ng kalimutan ninyo, namin kuminyo ko na. So, wala nahutang na. Pinagya ko na may mo, isang imuha na. Isang imo pa ng title at mamuha ang tata ng Diyos kayo. Huwag yung mga panag-iyan. Di ba hindi ko madala? Nang di ko sa Matthew 6, ayaw pagtigong o mga bahandi na madulo. Papa-uwa. Sige, magkastador na. Hindi, paskulta. Ang ibig sabihin lang nun, ayaw ibutang imong kasing-kasing sa mga buta, mga ulo, mahanaw, muwake. Kung asa ang buta mag-iisip ni mong bahandi,
Nahilak na rin kayo namatay ko. Hindi, okay lang na, hindi ko siya na. Pero ang point na ko, sometimes it becomes what? A form of what? So, mga butang na mahanaw. Asa na may butang dapat ang imong bahandi? Asa? Sa langit. Okay, brother Marcos. Unsaon pagtigom ng bahandi sa langit? Sa unsa pagi? Why hindi sa ano to? Preach the gospel. Saan? Preach the gospel. Ha? Isang yaw. Saan yan? Ay, mahimo ka, oh? Tayo. Maayo. Kung sa iyong paghimog maayo, kapadala ka dito, then gusto ka mong pinajudgment ko. How did you manage your time, your wealth, your resources, and even your natural talents and gifts or abilities? Gusto na ito na po. Ito, kakitigon ka pa hindi. So, kailangan mo pa na. Kung na may pinaka-importante ang nabangkaw ka. Ano yung mga ito, babangkaw? So, mawagin mo kag-all pag hindi mo mga sinabuhi na. Kasi, alam mo, ang reality na ito, mauni. Diba, siguro kasal ka na. Grabe, halin mo, i-enjoy mo. Pagkabot na sa middle age na mo, diba? Mamati na mo, diba? Tingnan kayo cute, duwang tanawon. Pag di ka na yung samot, medyo gilasa na ba? Pagkabot na mga simpi kasi sintang, wala na. Ayaw. Sabi na si Tinta, sige, iksiyo mo pa, kiss! Shit! Sabi pa si Prof. Ano din siya, di ba? So, kita, of course na, pero lagi sa commitment. Nasa sunod na, hindi na yung na-test lang sa physical attachment o physical touch o sa mga lahi na, commitment na yan eh. Yung tao, nahihibo kung siya ginawa. Pero, ang problema, sa inyong pasuod din, o kung pinintay o una-una kong gawin, it's okay kung may kulon. Hindi ka makalikay sa sadness. Yung loneliness, yung pain, yung hurts. Try to imagine mo, 21 years old, he assassinated. Hindi siya activist, pero Charles, anong ginapit sa asawa niyo? Paano yun mo? Labis ka. Yung kinabuhi mo, hindi pa naman dapat pa rin. Ay, sunod po ng situation. Kung gano'n siya, tapos pagkawan namatay siya, kailangan niya follower sa Instagram. Ilan? From 1 million to? Ilan? Nagtanaw mo? Layo naman sa pupukan. Good na. Bubat ako, kabalo. May taggang bigyan pa rin na Junungan na lain-lain lugar ni sympathize niya. Eh, muna iksuon, hindi tagalit kayo sa mga sa kanila. Eh, ibutang mo yung kaugaling ka mo yung wife na yun. Okay, tingala itong medyo tigulang na, di ba? Pero ganun, may pindi ako. Pero may tigulang na madawat tayo mo, chita, sige mamatay ka na. Ibig sabihin, tapos kasi yung pana, amo yung formalin eh, ganun. Okay na, understood na siya, painom ng detalya, pero nagyang creepy. How much more? So, mga nakapag-diskutan din, hindi rin masaya. You know, death is associated with sadness, pain, loneliness. Yeah. Sakit sa mabuti mo yung nahirap, lagi na yung Paris, parang may nawa sa inyo. Oo. Sabi na, siya kauban-uban yung talaga, kanting sa inyong gagian, kalisod, naabot siya. Ginawa siya kalit sa inyong tubad. Kano sa ama naman din? Kano saan? Although we are being comforted by the Holy Spirit of the present time, sa mga sapirin na ito, but the real comfort
So that by that purpose, they will be like His glorious body. Pangutan-unta mo, kinsa may transform sa atong mga madunutong na lawas or lowly bodies. Kinsa yung usap na to? Kinsa yung banaw na to? Oh, tanawa. Text 21. Who? Kinsa yung who? Si Jesus. So, verse 20. Okay? The Lord, tanawa, but our citizenship is in heaven. We eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will change our lowly bodies. Kinsay usap na to? Jesus Christ. Yun ang context naman. What's the purpose? So that, ito yung outcome ng purpose. Kita, atong mga lawas, will be like His glorious body. In other words, sa atlang ng pagkabanhaw, kung unsa ang lawas ni Kristo, yung lawas ni Kristo yung unsa man, yung prototype, yung model. Mapareho ta sa iyang Amazing hair. time ko na. 15 minutes na lang. 15 minutes na lang. Okay. So, ito, mag-entertain ko ka lang. Alam mo, ang 15, may 1 hour. 13 minutes na, 15 minutes na. Okay, ito. System, Malo. Kung sa'yo mahitabo sa Magdus na bayi, ng Christian at the moment of the rapture, matransform man siya. Hindi naman ang makatay ang matransform at change, makabato o glorified body. Even the living, itong mga nabuhi pa ng Kristohan, makabato o glorified body. Ang diferensya lang, datuyente yan. Kasi may tabo. Ito kayo po titikan yan. Wala yung tingin sa kayo. Pero kasi may tabo. Sige, try to imagine. We will be like Jesus, eh, di ba? O we will be like Jesus, based sa anak na text. Kung sa'yo may tabo. Even fetus. Palit na siya. Kasi may tabo sa pilos. Diba? May himo siya na Palit. Palit lang siya sa... Mami! Pati may tabo. Dili na siya buntis ko yun. At yun sa punas mo. Dili na siya buntis. Perfect body. 23 ang wings tayo. Okay. So, kung may tabo, sa bata, automatic. Ano automatic? May himo automatic sa bata. May tabo sa bata. Meron siya. May mo tao. Hindi siya tao. Okay, hindi mo sabihin, mudako. Mudako na siya. And also be like Right. Christ. And siguro naging siya pero member siya ng people with physical and mental deficiency. Kompleto na na, uy. Dami na mo yun. And profound and trainable with multiple retardation. Ay. Mas taas ang kamot niya sa tiin. Nalapad kaya yung liog. Yung mata niya, dili ko sa dili. Ulang niya ay ko doon. May tabo at the moment of resurrection. Okay? Wapo na Let's siya. say, ang bata, ipili sa Ginoo para maluwas. Ano may tabo? Dahil na mo sa mga ganong klaseng thoughts, it is not to just, although the Bible is silent, pero ano ang bottom line? Ito ang bottom line. All believers at the resurrection will receive the body, the kind of body, no, that Jesus had. We will be like Jesus. We will have the glorious body of Christ. Perfect. Hindi na tumuwag yung lugar. Ha? Wala na. Wala ay maintenance. Wala yung Ang maintenance. gagulong patang sa kawahuman na ang akong hindi gagulong sa mga di manuwar. Ang kidney. I tell you guys, Dito na, mag-import ko yan. Pero gamay lang, ikumpara sa di ka mag-take, i-damage mo yung mga organs. Pag saan pa sa inyong dugo, igulo niya yung mga.
join the resurrected bodies during the rapture. So, sa idea, okay ko na. Pag namatay ang isa ka magtotoo, nasaan ang kalag niya? I would like to define yung kalag in the narrower term, narrower definition. Kasi pag in the general term, ang tawag sa iyo, kalag. Huh? Kasi sabi na ito, ang kalag, ghost. Hindi ko. Ang kalag, person. Another term sa Hebrew is nefesh, means life, breathe. Yung ginawa, life. Yun pala. You as a person, ang tawag sa imo soul. Amen? You are a godly soul. Meeting in the air sila. Ha? Pero kung inarrow down na to ang definition, referring to the immaterial parts of tao, ito yung non-physical part. Ang tawag ko niyan is also soul. Sa Greek, Hebrew ito yung peace. Sa Greek, ang tawag na is, diyan ka ng word na psychology. Kasi ang spirit is yung mind. So ang tao, na siya yung part ng pag namatay siya, mahawa ito sa ilalos. Pag mahawa ito, hindi siya magsuroy-suroy niya. Kada November ito, Atuon si taon. niya maglutog ang suman. Di ba? Oo. Mga nato tradisyon na, ngayon ito mga ano ito, dinala kayo ito sa, interior. Sabi yung kaon na. Yung migas, hilat din ang migas, yung espiritu na na. Tugay nga panahon kaya saan na nagutang. Pag namatay ang kalag, hindi siya pwede. Pag namatay ang tao, yung kalag niya, hindi pwede survive dito in this physical world. So, tingnan tayo sa isang lugar kami. Basta notes natin, wala lang ang text, doon tayo natin mayroon tinatawag ko si Pipe World. Kaya lang kung gusto na ito, ang context na ito, karon, sabi ni Paul, at the moment my body will leave, at the moment my spirit will leave from my body, I will be automatically with the presence of the Lord. At the moment I will depart from my body, I will be with the Lord. Wala na agapan yung task yung doctrine na mga suroy-suroy pa lang siya, 40 years, wala. Hindi na kinuord ko. Wala ang bansaso. Isukay na, talawa, pagkabot sa kinikay. Sabi na, sige kang tanaw, mga huror, kurkawan na. Puro mo di ka nga. Ikaw lang usas balay. Igura sa hangin yung puntahan. Yan ang nalun. Napanganoy na tayo kagalit mo. Okay. Si Cristo niya. Anybody gusto niya mo share? What is your take? Any views? Any reaction? Huwag lang violence reaction. Ito lang ko yung mga tulad mo. Sige ako basa sa notes. Matulog niya ako. Difference. Ayan. Okay. Dahil sa kaskala na si Watchman Nee, nang return ani, kasi ito ako gamit ko, theological term, philosophy term ko. Kasi nakita mo, trichotomy and dichotomy. Ang trichotomy, ang tawag ko, three substances. Three substances. The substance, the physical substance, which is the body, you know. Then another substance is the soul, another substance is the spirit. Yun ang dichotomy. Dahil sa ka-extreme, mas scholar, extreme sa akong view, pagtanong na ako sa iya. Kaya yung
understanding only. Pag namatay ko mo ang tao, kay trichotomy yun siya, tulong ng substances. Ang iyang lawas o ito siya. Ang iyang spirit, mabalik sa iyo. Ay, ang spirit, ang spirit, ang limang spirit, hindi na siya makasalain ang point niya. Will remain to be pure. So, ang maipin mo nagmalagit sa imo doon niya ang soul. So, kung ang soul, luwas siya, kaubay siya sa spirit. At the day of resurrection. Pero kung di siya naluwas, sa pagkikita mo siya. Okay, so may tawag mo ni kabulag. So, may bitay mong spirit, talulag yun, no? Ikaw, naluwas ka. So, ako lang kung i-imagine, no? Magulag ang imuhang parts ba, no? So, at the moment of death, imong lawas, ito sa yuta, ang imong spirit, ibalik na sa Ginoo, okay? Sa imong kalag. Okay, man sila, o, nato sa purgahulon pa na dito sa... Actually, ang purgatory is just a product of imagination, a figure of human imagination. Invented by St. Augustine people. Kasi ang iyang interpretation sa Luke chapter 16, yung rich man in the Lazarus, na kung certain portion ito sa gawa sa hindi ko ralo siya. Kato dito nakita ng limbo, mga bata, mawala yung mga matay ito yung tunay. Iyan, hindi ito siya purgatory. Spiritualize niya, i-allegorize ka. He's a very respected and dako ang iyahang contribute sa Christian theology sa St. Augustine Bilibo. Ito lang yung portion lang niya i-allegorize. Ang sabi niya, yung purgatory is kasi parang place ko. Wala'y purgatory dito sa Luke chapter 16. That is called Hades, a holy place. Before na siya, si Jesus nag-ascend sa balik sa langit. So lahat ng mga Old Testament believers or saints, saved, okay, ayun sila dito sa holy place. Kung ano yung na kung saan nakabili yung dichotomy, ang tao dumalang siya kabali. Yung spirit niya, mura ng soul, mura brad. Ako mura nagyapo na. Okay? So, yung spirit and soul, di ba? Okay. Immaterial na siya. Ang material yung body. Pag namatay yung tao, yung body na. Yung spirit and soul, pupunta ko siya. Kung luwas siya, ay mo just give on. Okay. Naglibog lang ako ba? Dagang katalibog. Example, paano i-justify ng spirit will continue to be pure. Sa Old Testament, may mga spirit na wicked. Okay? Also, the spirit is also corrupted. So, magka-problema ka na. So, hindi mo sure dito sa doctrine of trichotomy. Oo. So, pag-abot sa dichotomy naman, although one substance, we have to differentiate. Spirit is spirit, soul is soul. Ang tao sa complex being, iba yung heart, iba yung conscience, iba-iba na siya. Diba? Yung soul, apela dahil yung emotion, yung mind, sa pa? Yung will. Pero, kung siya kalainan, sa soul, kung sa heart, so siya, interchangeable na siya. Kung the heart is the core of your being, ikaw mismo. Love the Lord your God with all of your heart. Ikaw mismo sa inyong pagkatao, may idea mo. Core being. As a person, as a soul. So na ako sa posisyon, nag-differentiate na ko ang spirit o ang soul. Kasi sa term pala, ibang spirit. Iba ang soul. Na siya dahil, actually, multifaceted being ang tawag ko siya, diamond. Ang tawag ko, very complex ang tawag. Kanya, right na yung function, pero isang substance yung material. Hindi mo pwede yung, although naigit ko sa scriptures na ang Biblia mismo, iyang penetrate siya, ang doon sa ito,
it's a dividing wall between the spirit and soul, di ba? Expression yun. Ibig sabihin, ipakita niya ang distinction, pero immaterial virtue. Okay, makita sa scriptures, pagkatalo mo. Si Jesus nasa spirit, nasa soul. Nung namatay siya, saan pumunta ang body niya? Sa grave. Saan pumunta yung conscious spirit and soul niya? Saan pumunta? Conscious na. Nung namatay siya, saan pumunta? Nung nakita sila ni Mary, 3 days. Saan siya pumunta po 3 days? Sige nga. Wala ko siya nag-resurrect. Mary, don't leave me. Bro, ano kayo gusto? Ayaw nagawa, Lord, bro. Kung walang presence niyo sa ano. Don't leave me because I am not yet descending to my Father. I am not yet ascending to my Father. So kung wala pa siya nag-ascend for 3 days, asa siya nag-descend? Asa siya nag-ascend? Asa? Inverno. Asa? Nagwali siya. She went to the spirit in prison. Those who died during the time of Noah. And he preached to the spirit in prison. Parang mabuhay. So ano ginawa niya? Nung classic exhortation ginawa niya ito. Wala siya nag-lecture, nag-preach daw. Ano ginawa niya? Sige. So, ang point ko dito, nabigay-involve dito manibulag ang spirit o ang soul ni Jesus? Is a perfect human being, just like us? Sabi mo sa ako, ang pagmamatay daw, they're still conscious yung spirit being, yung body and conscious, kasi wala na yung soul and spirit. Yung spirit and soul, yung material, yung conscious, lahat na dun sa communicate sa kanya. Wala ba yung nakatay doon sila niya? Sa resurrection ng mga kasi Jesus is naghiko. Taga-Shima. Ay, pag-mention wala na. Nagwali naman yun eh. Usas pa nga. Okay. Gauge ba? Apektuhan ba ang destiny ng isang tao, Christian, pag nag-self-destruct siya?